lihim. Arthur Miguel, di ba? Yeesh. Yeesh. So, may kasamang ganyan, okay? Mga beginners, bagay na bagay sa inyo ito. So, napakadali lang. 4 na chords. G, Kaso, beginners, kung gusto nyong katunog talaga nung kinanta nila, kailangan may kapoka sa first fret. Kung wala naman, okay lang. Mas mababa yung kakantahin mo. Tatanggalin, wala kang kapo, di ba? So, gagayahin mo rin yung chords. So, ito yung mga chords. Okay? Beginner, kung ikaw ay may kapo sa first fret, baka hindi mo pa alam, ibig sabihin, wala muna yan. Okay? Ito yung first fret mong bago. Second fret, third fret. So, pag nag-G ka dito, ito kasi ang third fret. So, ang G mo ay 3, 2, 0, 0, 0, 3. Okay? Paring doon, ano yung ibig sabihin ng mga number? Mula 6 string, yan yung mga fret. Diyan mo ilalagay sa kung ano man pang ilang number. So, 3, pang third fret. Okay? Unang-una, 6 string yan. 3, third fret. And then 5th string, second fret. 2, sabi ko 2 eh. Then 0, open. Okay? 0, 0, 0. So, mula 4th string hanggang second string, 0. And then yung first string, nagkaroon ng third fret. So, 3. Okay? 3, 2, 0, 0, 0, 3. Kapag ka may nakita kang X dun sa pwesto ng string number na iyon, ibig sabihin, bawal patunogin yun. Gumawa ka ng paraan. Kapag 6 string, pwede namang iwasan mo na lang, di ba? Pag mga X. So, yun. Pagka yung X nasa bandang ibang string, minsan mute ang kailangan mong gawin doon. So, i-research mo na lang. Wala namang mute dito. So, tuloy na natin ang pagtuturo ng kantang ito. Ang unang chord, yun na nga, G. Yan. Yung iba, ganito ang G. Iba ang daliri. Okay? Kasi minsan may kanta na sa G, kailangan gamitan ng ganito dito. Kung saan man papupuntahin yung daliri dito. Okay? So, ikaw, pwede kang mag-ensayo kung anong pipiliin mo. Pwede rin naman dalawa para ma-practice ka na ma-practice. Okay? Mga finger position. Another chord is D, F sharp. Parang doon, ang hirap yata niyan. Ang D, F sharp ay nagkataon lang na nilagyan mo ng F sharp yung 6th string. Okay, D pa rin yan, D. So, ito yung D. Ngayon, merong option na D, F sharp. D ito, di ba? So, X, 6th string X, and then X again, 5th string X. So, huwag mong patutunogin para mas solido ang tunog na D. And then, open 0 ang 4th string. And then 2, 3, 2. Right? Yan ang D. Ngayon, D, F sharp, lalagyan mo ng F sharp yung bass. Pwedeng ganyan kung malaki ang kamay mo. Yan yung tipamon D. Tutuunan mo yung 6th string sa second fret. Yan. So, D, F sharp na yan. Pero, ang normal, ako normal na ginagawa ko, nakabitaw ang first string. Naka-0. Okay? So, ang ginagamit ko sa 6th string, hintuturo para sa second fret, para tumunog yung F sharp. Right? Yun, ang D, F sharp. Susunod na chord, E minor. Ngayon, dito sa kantang ito, dumadagdag na second string, third fret. Mga gano'n, no? Mamaya na yun, okay? Pero ang E minor ay etong simpleng ganito lang. 0, 2, 2, 0, 0, 0. And then C, eto, isang C. Ito yung common. So, X, 6th string X, and then 3, 2, 0, 1, 0. Ngayon, pwede mong gawing option ang C add 9, katipa. C add 9 na walang first string. 0 ang first string. Kasi pwede rin kasing nasa third fret, dalawa dito. C add 9. Ang papagawa ko sa'yo, yung, pwede na yung wala na naman. Open yung first string.
Okay? So, X, 3, 2, 0, 3, 0. So, yan, si add 9. Option, kung gusto mo, C lang, okay lang din. Kung gusto mo, C add 9, okay. Kasi, pag sa C add 9, maituturo ko sa iyo yung tumutunog na gano'n. Yung kaninang pinasample ko dyan sa umpisa ng video. Yun ang 4 na chords. G, D, F sharp, E minor, C. So, paano yung lipatan na yan? Bibilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lipat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lipat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lipat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puro ganyan lang ang mangyayari sa kantang iyan. Parang doon, wala bang ibang strumming pattern? Wala. Ikaw ang mag-iisip na ibigay ko na yung timing kung paano ilipat kada chord. Ikaw ang mag-invento ng strumming mo. So, pinakitaan kita ng puro down lang. Dagdagan mo pa para makapag-isip ka ng iba. So, ang pwede idagdag, yan, napaka-komplikado niya, napakadami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, down up, down up, down up, down up. Kasi, inihahabol mo do sa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diba, puro down kanina. Down, 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 down. Ngayon, pupunuin mo, may up. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pag nasanay ka dyan, alam mo, kaya mo nang bawasan yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Pwedeng pa ganun-ganun na lang. 1, 2, 3, 4. O, ganyan. O, diba? Doon ka nag-umpisa sa punong-puno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alright? So, magturuan na tayo doon sa merong kalikot na kaunti. So, sa G, gano'n ang gagawin. Ito, iba yung magiging tipa natin sa G. Kasi pinatutunog na, ito yung pinatutunog natin eh. So, sa uluhin natin yan. Yan mga nota na yan. Yung second string sa third fret. And then bitaw. Then balik. And then bitaw. Biglang lipat sa third string, second fret. Yun lang. Yun yung pinakang kanta. Okay? Pag nagets mo na yan, mga nota na yan, sa ulo mo na kung saan pupunta yan, paano pakakantahin, papasok mo na yung chord, tapos hinahanap mo na yung kanta na yon, yung nota na yon. So, ito, pinasok ko yung chord na G, o, diba? G. So, alam ko na yung nota na yon, pakakantahin ko na habang naka-G. So, iniingatan ko yung first string mga kalabit kasi hindi siya naka-G. Pero kung igaganyan ko, ang hirap kasi. Kung lalagyan ko tong liliit, nahihirapan ako eh. So, hindi ko na lang pinapakailaman yung first string, okay? Pero kung madadali, hindi naman masyado masagwa, okay? So, paano yan? Third string, di ba? May trabaho yung ano mo. Di, alisin mo muna. Okay, saka mo puntahan yung second fret, third string. Di ba? Ganun lang yun. Okay? O kaya naman, huwag mo nang pakialaman yung itaas na strings. Pwede rin naman. Okay? And then D, F sharp. O ayan, naka D, F sharp ka. Hahanapin mo yung kumakantang nota. O, dito, di ba? Naka-automatic na yung ano mo, third string, second fret, di ba? Ganun lang. Oh, E minor. So, ayun, pakakantahin mo ulit. Oh, so, ibig sabihin, ganyan ang naging E minor mo. Di ba? And
then C, para ka naka-C add 9 para magalaw mo yung itong, kaya ako itinuro yung C add 9 kanina para magalaw mo yan. Another punta yung yung mga ngapit bahay ang iyong index, okay? Di ba? Yun, ganun lang. So ito hindi sa intro, di ba? Ang intro 2 G eh. Isa pa. Di ba? Tapos yung ating itinurong chords. Ay, pala malumanay muna tigigisa lang la 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 la. Diba? Tama, ganun muna. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, bahala ka na kung C or C add 9. Tapos alam mo na yan, paborito mo yung kanta, diba? Alam mo na kung kailan ka mag-agresibong strumming. Tapos, yun, yung magkakaroon ng interlude after ng chorus, di ba? Doon papasok yung itinuro ko. Di ba? And, that's it. Yun lang naman ituturo ko. Dahil 4-chord song lang ito. Di ba? 4-chord. Yun. Enjoy. Practice na katipa. Here appear